I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ano nga ba ang mga leksyon ng bagyong Yolanda na pwede natin magamit para mas maunawaan pa ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap? Makasama po natin si GMA President Meteorologist Nathaniel Cruz para ito ipag-usapan. Mantani, good morning. Good morning, Vigan. Pinakamalakas po na bagyo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang Yolanda. At sinasabi nga nung iba kahit anong paghahanda ho yata, Mang Tani, pag ganito naman ang humampas sa atin, ito na ang resulta. Totoo yan, Igan. Pero yung tungkol sa lakas, kasi marami yung halos ngayon kasi, ang sabi iba-iba. Yung bakit yung sinasabing bilis ng hanging taglay nitong si Super Typhoon Haiyan. Doon sa Joint Typhoon Warning Center, pag nakita mo, ang sabi nila mahigit 300 kilometers per hour. Yung lakas at bugso ng hangin ng Yolanda, samantalang sa Pag-asa, nung bago ito tumama, 235 kilometers per hour at yung pinakamalakas niya o yung bugso 275, halos 300. Ang pagkakaiba lang kasi, ibang sistema yung ginagamit ng JTWC sa pag-determine nung lakas ng hangin, yung averaging time, samantalang dito sa atin as a member ng WMO ay iba rin yung ginagamit natin. Pero nonetheless, katulad nga sabi mo, napakalakas na bagyo yung tumama dito sa atin. Kaya kuminsan, kahit paanong paghahanda, ay halos kukulangin kung ganito yung tatamang halos pwede nating ituring na ito isang monster, Igan. Ano ba talaga yung bugso ng hangin na ibinayon itong si Yolanda? Parang nagkakaiba ho sa iba't ibang mga weather agency, Mantani. Tama yun, Igan. Ito lang muna yung ano natin. Dito sa atin, halos, again, yung ginagamit kasi miles per hour. Okay. Yang si Haiyan. So, doon sa JTWC, may 300 siya kapag ito yung ginamit natin. Okay. Pero yung sistema ng Pag-asa, hindi umabot ng 330 kung hindi 275. At parang ipakita lang din natin na pang-apat ito, base doon sa pag-aaral na ginawa ng mga iba't ibang siyentipiko, pang-apat ito sa pinakamalakas na tumama sa lupa. Kasi naglandfall. Naglandfall. Kasi meron pang mga bagyong mas malalakas, pero nandun lang sa dagat at hindi tumama. Kahit gano'n, Igan. Mantani yung kwento nila, Love, tsaka nila Mika, tsaka iba pang mga media nag-cover. Bakit during the, kalakasan itong bagyo nito, nanakit yung tenga nila, tapos ang tunog parang halimaw daw na umuungol. Yung una, yung masakit sa tenga. Ang bagyo, low pressure area yan, Igan. So, habang ang sistema ng bagyo, habang nagiging low yung pressure niyan, lalong lumalakas. Okay. So, itong si Yolanda, napakababa ng low atmospheric pressure doon sa gitna. Ang katumbas niya, nung tinignan ko, halos ang katumbas niya na pressure ay halos nandun ka na sa mga 1.5 to 2 kilometers doon sa itaas na kapag sumakay ka ng eroplano at unti-unti nang lumipad dyan, unti-unti nararamdaman mo, nagbabago na yung ano ng tenga mo. Okay. Yun yung reaksyon ng katawan mo kapag nagbabago yung pressure. So itong si Yolanda, halos yung katumbas na pressure niya nung dumaan, ibinaba niya. Pressure, ibinaba niya ng gusto na parang nando ka na sa 2 kilometers above the surface of the ground. Kaya, ganun ang sabi nila, Mika, ang sakit sa tenga. Maliban pa rin sa napakalakas na hangin. Pero itong bagyong ito, ang ilan din sa mga obserbasyon, Mantani, parang halos lahat ng coastal area, no? Sa Visayas at Mindanao, nagka-storm surge kumpara sa ibang bagyong dumaan sa Luzon at Mindanao dito mga nagdaang panahon. Igan, kung titingnan natin yung hangin na naranasan ng kung titingnan natin yung hangin na naranasan ng Tacloban, ng, alam ba rito, yung south o north nung mata ng bagyo, mapapansin natin na sila yung may storm surge dahil galing yung hangin mula sa dagat papunta sa lupa. Pero yung south ng mata, which is yung southern Leyte, kung mapapansin mo, yung hangin niya, dahil umiikot nga yan, galing dito sa west, papunta sa east. So yung hangin galing sa lupa, papunta sa dagat. Kaya walang masyadong storm surge dito kung titingnan mo. Pero dito sa Tacloban, hanggang iba pang lugar, malapit doon sa mata ng bagyo,
galing dito sa dagat, papunta sa Papuntang lupa. lupa, yun yung itinulak ng mapakalakas na hangin. Aha. Kaya matindi yung storm surge dito sa north of the eye kaysa dun sa south of the eye. Kaya dito, hindi pa lang natin nakikita, lalo na sa may eastern Samar-Igan, mas matindi yung storm surge. Dahil kitang-kita mo rito, napakalawak na karagatan at saka itutulak lahat papunta rito sa lupa. Unlike dito sa may Tacloban na medyo yung pets o yung distansya mula sa dagat papunta sa lupa, medyo mas mababa pa nga. Tapos sumabay pa ho ba yung high tide dyan? Yung storm tide daw, Mantani. Tama ba? Tama yon, Igan. Kaya nga lamang, ang talagang pinakamalaking factor dito sa pagtaas ng tubig. Kasi ang nangyayari sa storm surge, Igan, maliban sa malakas na hangin, malakas na alon, yung napakababang pressure ng bagyo, inaangat yung tubig. So pagangat ng tubig, tinangay ng Tinangay pa alon, ng- oo. kaya lalong tumataas yung tubig. Tapos dagdagan mo pa, halimbawa, mga 1 meter height na high tide, Oo. kaya lalong tumataas yung tubig. Pero dito sa nangyari, sa napakalakas na bagyo, na 300 kilometers per hour, napakababang atmospheric pressure, kumisan, baka yung storm tide, hindi na masyado. Pero ayan, tingnan mo yung hangin na yan, Igan. Oo. At Samantalang pabalik-balik yung alon, Mantani, di ba? balik ng balik ka, hampas ng hampas yan. Habang itong mata, tuloy-tuloy na dumadaan, papalapit dito sa Tacloban. At saka sa iba pang lugar, niya sa Leyte. Okay. Ang sinasabi rito, parang nagkulang yata sa paliwanag. Sana sinabi na lang daw mini tsunami. Mas naintindihan daw ng ating kababayan o tidal wave. So, paano natin mas maibababa pa yung paliwanag ng storm surge, Mantani? Yun nga ang isang natin, Igan. Kasi pag scientific terms ang Oo. pinag-uusapan natin, kailangan talaga kasi, kung ano yung definition, yun yung gagamitin mo. Pero yun ay para sa mga scientists. Oo. Pero sa mga taong nakatira sa malapit sa dagat, kuminsan hindi na kailangan yung scientific terms. Basta kung ano yung familiar sa kanila, dapat nga ang ginagawa natin, Igan, kasi meron kasing mga regional centers, yung mga warning center. Opo. So kung ano yung ginagamit na, kung ano yung pangkaraniwang terminolohiya doon sa malakas na alon o kung sa anuman, yun na lang ang dapat gamitin at siguro it's high time na dapat gayon. Dahil sigurado, hindi sa nag-ano tayo, nananakot, pero mauulit at mauulit yung mga ganitong pangyayari, Igan. Okay, maraming salamat, Mang Tani.